Madalas daw nito pinagtatanggol ang kanyang mga kapwa. Halimbawa sa mga sakyan, halimbawa sikip na po, kahit medyo kasya pa po ang isa doon, ayaw talaga po nila, halimbawa pang kabahan, yung mga ganun po, ayaw sabihan nila. Sa bubong na lang kayo po, kahit pangit naman po yun. Kaya minsan, pag halimbawa, kita ko yung talaga, nagsasalita ako sa salitahan, doon sa pagkakas, sabi ko, sige, kasya pa. Doon ko mga ito yung pagpatawa. Opo, yung hindi pa po masyadong kilala ako. Pero pag sa kaya, magkano po dito? Opo, kasi hindi po sila nakakala na ba't ang puti ko, tapos parang mukha ko marunong mag-ano, magsalita ng ano, tapos bakit po pinagtatanggol ko siguro. Buhay tayo ng... Pagamat wala palang tribong ito na nakabase sa kasaysayan, mas mahalaga pa ang mga natuklas ng tribo. Mga ulan din ng mga yan na nagpapaklaga at lalo ng papayan sa kultura ng tribo. Mula sa Mindoro, ako po si Howie Severino. At ito ang Highway. Panonood TV. Kaibigang pinakamamagay. Kumbay pag kayo'y nasa malalim na ilog ang nasa kalagitnaan. Malawak na gubat ang namamagitan. Ngunit kapag hindi ang nag-iisip, ano mo'y nalala, na matindi, nakaluslok sa ating piling. Kami mula sa bundukang matari. Kapag lumiso ito, kami binigay sa gala. Kapag kayo naman dumayo sa amin, at tayo Yung kinakagalaw ko pa. Yung iba hindi na... malamang narinig din na sila sa tabi-tabi. O di kaya'y nakatitigan sa gabing madilim. Sandali lang matukrus ang landas. Tapos, malamang, malilimutan na ulit. Pero iba ang kwento sa mga umaasa sa kanila. Sila ang palakachers. Napaliligiran ng malalawak na palayan ang bayan ng Pilar sa Laguna. Hindi magsasaka ang tricycle driver na si Bisoy, pero umaasa rin siya sa bukid para sa kanyang kabuhayan. Bukod kasi sa pangkasada, nagpupuli rin siya ng mga salaka. Ano to? Ito yung mga nahuli mo kagabi. Binanyan din, ano? Hindi po talaga. Kung po rin pagkamaliwanag ko. Ano kasi mga palakato? Hindi po yan. Pasintabi po sa mga nanonood, maselan ang mga susunod na eksena. Bago ibenta ni Bisoy ang mga nahulog ng talaka, inakatay at pinilinis niya ang mga ito. Ang kasanay, mahirap panoorin eh. Mukhang madali para kay Bisoy, pero ilang taon daw ng practice ang kinailangan niya para ma-perfect ang technique sa pagkatay o pagdedress ng mga palaka. Ano yung tinatanggal mo?
ulo, paa, saka ng loob. Itong balat kasi, niluluto rin yun. Tinatabi mo rin. Yan na lang ang natutupin ko pagka nagkakaubos ng dente. Sa lakas pala ng lente nyo, kahit kayo, hindi lang kailangan. Oo. Makalimutan ko, nakita na sa amin. balat. Ito pala. Sa tingin mo mga ilang kilo yan? Baka wala pa pong half kilos. Fresh na fresh. Lalako naman. Yun. Dito lang sa komunidad nila Bisoy, meron na raw siyang mga customer. Eh, yung palaka po dito, natural na kinakain na po talaga yung palaka dito sa aming Kalamina. Kaya po yun, marami po talaga naglahan. Hindi malayo ang nilalakad ni Bisoy. Bago makabenta. Sarap yan, mga adobo o adobado. Pag isa, pulutan ng mga bata pagka nagkakagawa. 200. Pambili namin ng pagkain mamaya, ang gastos ng mga bata, pambili ng mga tinapos. Nagkakaroon daw si Bisoy ng matutuhang manghuli ng mga palaka. Ngayon, ito na ang kanyang hanap buhay para sa pwersahan ng kanyang pamilya. Kailan ka nagsimula dito sa pagtulong ng palaka? Bata pa po ako eh. Mga 14 years old. So nasa school ka pa, ginagawa mo ito. Opo. Nung bata pa po ako, nasama na pang, ano lang po, pang ulam-ulam. Ngayon kung mahalang na akong kung paano ulam ng marami. Yun nga kami magpupong pagkukuha na ng pang-araw-araw. Sa galing na sigasig ni Bisoy sa pamamalaka, nakilala na rin siya kahit sa labas ng kanilang bayan. Dahil na rin sa tulong ng social media. Pero yung asawa ko po, nagpapa-order sa online. Pagka na marami akong huli, nagpo-post po siya. Meron po kami available, 5 kilos, 10 kilos. Mamaya na, wala pa po isang oras. Madami na ito kung pa-deliver po sa ganitong nila. Mga bahay-bahay o mga maliliit na restaurant? Bye-bye po. Yung restaurant naman po, hindi ko po sinubutan kasi gusto ko nila araw-araw talaga. Saan ko naman po hulihin ng araw-araw. Eh kung kayo order po sila, 20 kilos pataas. Maraming umaasa kay Bisoy na bukod sa pag-aaral ng kanyang mga anak, sinusuportahan din niya ang pagbabalik eskwela ng kanyang asawang si Patricia. Bakit nag-aaral yung misis mo? Eh, parang inis ko nga pong makatapos para makakunin yung trabaho. Kaya hindi habang buhay, ito ang buhay namin. Nangangarap din po kami na umang. Ikaw, kamusta ka na? Kapag tapos ka ba? Ako po, vocational lang din po, high school yung natapos ko. Tapos, mag-ano po sana ako, college, kaso wala na, nag-asawa na po. Alam din. Ba't di ka mag-aaral din? Gusto ko nga po kaso wala po wala na pong susuporta. Hindi po kami suporta. Kasi kung papasok ko, paano po kakain namin araw-araw? Pagdating ng hapon, naghanda na si Bisoy na mangkuli ng mga palaka. Kasama niyang lumakad ang kanyang bayaw at iyuhin. Tuwing gabi ang panguhuli ng palaka. Mas madaling daw, mas mabuti. Pag may buwan,
talaga mahirap makahuli. Yung nakahuli ko kasi pero pagka walang buwan naman po yun, tsaka puro sila ng kakatapos ng umulan, doon po sila sila. Bakit pumunti sila kapag maliwanag yung buwan? Kumbaga, maingat po silang hulihin. Makita po nila kami pagka maliwanag yung buwan. Dito tayo ngayon sa secret spot nila Pisoy kung sila nanguhuli ng mga palaka. Maririnig niyo naman sila sa background, di ba? Pero hindi lahat ng mga palaka dito pwedeng kainin. Magagaling silang mag-spot kung alin yung pwedeng kunin kahit lang doon sa reflection daw ng mata nila. Mga native na palakang bukid at yung tinatawag na bull frog lang ang pwedeng hulihin na napisoy. Ang iba kasing palaka rito, nakalalason. Ano lang, no? Parang binawas-iwas mo ng ilaw. Hinahanap ko po kasi yung matanong. Nakislap po yung matanong, puting-puti yung mata. Tapos para siyang nakasalamin, parang gano'n. Gano'n. Yung po yung nakahanap. Mahirap kung ginagawa ni Pisoy. Actually, kung wala yung mga ilaw natin dito, napakaliwan dito sa palayan nito. At ang daling pa ng dito. Kaya hindi ko rin siya masyadong masundan eh. Kung masyado akong malikot, baka matakot pa yung mga palaka at wala silang mga ulit. Ano po, dapat po talaga pinagalaw. Tapos, hindi sila na gugulat. Tapos, sa ilaw po, dapat hindi po sila nakaalisan ng ilaw sa mata. Pagka kasi po, pagka alisan nyo ng ilaw sa mata, nakakalimutan po sila. So, parang sila yung nag-hypnotize kaya na Parang nakakano sila ng ilaw. nag-hypnotize sila. Wow, ang dami ah. Ilan yan?